sa mga illegal na fish cage upang maiwasang maulit pang muli ang malawakang fish kill. Kaugnay nito, nagbigay naman ang DSWD ng rice subsidy sa mga magsasaka at pangingisdan na apektuhan ng magkasunod na tagtuyot at fish kill. Ang ulat mula kay Kathleen Forbes. Maliban sa climate change, isa pang itinuturong dahilan ng malawakang fish kill sa lalawigan ng Batangas at Pangasinan ay ang mismanagement ng mga kulungan ng isda. Kaya naman upang maiwasang maulit muli ang trahedyang ito, ipinag-utos na ng pamahalaan ang pagtatanggal sa mga ilegal na baklad doon. Ayon kay Interior Secretary Jessie Robredo, makikipagpulong siya sa mga may-ari ng fish cage upang voluntaryo na lamang nilang alisin ang mga nasabing ilegal na istruktura at makaiwas sa mga nasabing negosyante sa posibleng kaso. Yung basically po, ang directive is to clean it up, dismantle. In the process of dismantling, we would like that it be voluntary. But then if they do not agree that it be voluntary, we just do the dismantling ourselves. The illegal one. Pero kung si BFAR Director Asis Perez ang tatanungin, mahirap man ang sitwasyon sa ngayon, ay itinuturing pa rin niya itong isang hamon. Paliwanag ng BFAR, hindi man inaasahan ay nagkakaroon umano ng pagbaliktad ng tubig, kung saan ang tubig na malamig ay napupunta sa ilalim na siyang nagbubunsod ng kawalan ng oxygen. Dahilan kung bakit maraming namamatay na isda. And this is of the same nature. Nagkaroon ulit ng pagbaliktad yung tubig. Ibig sabihin yung tubig na malamig, pumunta sa ilalim, yun ang high oxygen content. Kaugnay nito, dahil sa milyong halagang nawala dulot ng fish kill at tagtuyot noong nakaraang tag-init, nagbigay ng 70 pisong rice subsidy ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga magsasaka at mangingisda. Tinatayang 4 na bilyong pisong pondo ang inilaan sa nasabing proyekto kung saan nakatanggap ng cash assistance kapalit ng training at community service ang mga sumailalim sa programa. Ako si Kathleen Forbes at ito ang News Tonight.